Sa isang construction site, biglang tumakbo ang isang lalaki para pigilan ang kanyang katrabaho sa patuloy na paghuhukay dahil may natagpuan silang isang bagay na maaaring mapanganib na nakabaon sa lupa. Hindi nagtagal ay nakarating ang balita kay Chief Superintendent Susana. Nang makita ang larawang ipinadala mula sa construction site, napansin na mukhang isang hindi sumabog na bomba ito kaya agad na nagtaas ng alarma ang mga awtoridad. Samantala, si Major Will ay nagsasanay sa shooting range nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa insidente. Matapos makita ang larawan, napag-alaman niyang isa itong 1,000-pound bomb mula pa noong World War II. Dahil dito, agad niyang ipinag-utos na isara at bakantehin ang loob ng 800-meter radius sa paligid ng construction site. Mabilis na kinontrol ng pulisya at militar ang lugar at sinimulang ilikas ang lahat ng residente. Sa isang gusaling katabi ng bangko, kumatok ang isang pulis sa isang apartment ngunit walang sumagot kaya inakala niyang walang tao roon, hindi niya alam na may mga taong nagtatago sa dilim. Habang nangyayari ito, tinulungan naman ni Rahim ang kanyang matatandang magulang na makaalis ng gusali. Pagdating ni Will sa construction site, sinuri niya ang bomba mula sa ligtas na distansya at inutusan ang kanyang mga tauhan na alisin ang tubig na nakapaligid dito. Nagpagawa rin siya ng proteksyon sa paligid ng opisina ng foreman dahil gagawin nila itong command post. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanyang team ang video ng isang bomba na hindi nila nakontrol 2 taon na ang nakalipas. Dahil sa lakas ng pagsabog noon, malaking bahagi ng isang bayan ang nawasak kaya kailangan nilang maging sobrang maingat. Nang suriin ang mapa ng construction site, nakita nilang maraming electrical cables sa ilalim ng lugar kaya kinakailangan nilang putulin ang kuryente sa buong paligid. Samantala, may isang sibilyan na hindi nakinig sa babala ng mga pulis at tumakbo papasok sa danger zone para kunin ang kanyang laptop kaya napilitan ang mga pulis na habulin siya. Ilang sandali pa, inanunsyo ng pulisya na matagumpay nang nailikas ang buong lugar, hindi nila alam na sina Corrales at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatago pa rin sa madilim na apartment. Sa construction site, nagpalipad sila ng mga drone habang si Corporal Martin ay naglagay ng hose sa tubig upang simulan ang pag-drain nito. Nang tuluyang maputol ang kuryente, lumabas na rin ang grupo ni Corrales mula sa apartment at nagmadaling bumaba sa basement kung saan nagtago sila ng ilang kagamitan kanina. Naglagay sila ng mga ilaw habang si Corrales ay nag-install ng camera sa labas ng pangunahing pinto bago ito ikinandado. Pagkatapos ay lumabas siya sa likurang pinto at naghanap sa isang dumpster kung saan nakatago ang isang generator. Kinuha niya ang mga cable nito at ipinadaan sa isang tubo papunta sa basement. Matapos maglagay ng isa pang camera malapit sa gate ng eskinita, sinimulan ng grupo ang pagsira sa pader ng basement gamit ang iba't ibang power tools. Habang pabalik si Corrales, nagulat siya nang may makita siyang fox ngunit hindi niya ito pinansin. Sa police station naman, nabahala si Susana nang mapansin niyang may gumagalaw sa kalye kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sundan ito gamit ang drone. Gayunman, nang masuri nila ito ay nalaman nilang isa lamang pala itong fox. Habang abala ang mga awtoridad sa labas, patuloy namang binabasag ng grupo sa basement ang magkakapatong na mga pader gamit ang iba't ibang kagamitan upang makalusot sa kanilang pakay. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumunog ang mga alarm ng bangko kaya isang empleyado ang lumapit sa mga pulis na nagbabantay sa perimeter at sinabi niyang kailangan niyang suriin ang nangyayari. Ngunit ipinaliwanag ng mga pulis na maraming alarm ang sabay-sabay na tumutunog dahil sa pagkawala ng kuryente kaya pinauwi nila ito. Samantala, nang gumamit ang grupo ni Corrales ng mas maingay na drill, lumabas siya upang bantayan ang kalye at ang mga kamera na kanilang inilagay. Tuwing may dumadaang police car, agad niyang binabalaan ang kanyang mga kasamahan upang ihinto muna ang pagbabarena hanggang makalayo ang sasakyan. Sa construction site naman, ipinaalam ni Martin kay Will na tapos na nilang alisin ang tubig sa paligid ng bomba at nadatnan niya itong naglalagay ng inumin sa ilang baso. Ayon kay Will, tradisyon na nilang uminom tuwing may natatapos na bahagi ng operasyon. Pagkatapos nito, dinala ni na Will at Martin ang kanilang kagamitan upang simulan ang mas delikadong yugto ng trabaho sa bomba. Dahil nais maiwasan ang anumang abala, ipinagutos ni Susana na alisin muna ang lahat ng police cars sa paligid. Nang suriin ni Will ang bomba, natuklasan niyang mayroon itong time fuse at nakumpirma niya ito gamit ang isang mikropono na nakarinig ng mahinang pagtitik sa loob. Ibig sabihin nito ay maaari itong sumabog anumang oras sa loob ng susunod na 48 hours. Upang mapigilan ito, gumamit siya ng magnetic clock stopper na idinisenyo para ihinto ang mekanismo ng timer. Matapos maikabit ang lahat ng kagamitan, mabilis na nagtago ang lahat sa ligtas na lugar habang ina-activate ang device.
Sa kabutihang palad, matagumpay nitong nahinto ang timer nang hindi nagpapasabog ng bomba. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kanilang trabaho dahil kailangan pa nilang magtayo ng mitigation wall para sa planadong controlled explosion, isang proseso na maaaring umabot ng hanggang 5 hours. Samantala sa basement, tumama ang drill ng grupo ni Corrales sa bakal kaya pinalitan nila ito ng welding machine. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nilang nabutasan ng pader at nakapasok sa isang bank vault. Matapos takpan ng camera gamit ang spray, sinimulan nilang buksan ang lahat ng safety boxes at kumuha ng napakaraming pera at alahas. Mayroon din silang nakitang mga gold bars ngunit napakabigat ng mga ito kaya napilitan silang iwan ang mga iyon. Habang nagpapatuloy naman ang mga sundalo sa pagtatayo ng pader sa construction site, napansin ni Will na hinahawakan ni Martin ang bomba kaya agad siyang nagpatunog ng babala upang ilayo ang lahat ng tao. Napansin kasi ni Martin na may ilang bahagi ng bomba na walang kalawang, isang bagay na kakaiba para sa isang bombang sinasabing halos 80 years nang nakabaon. Gayunpaman, inisip ni Will na baka mahusay lamang itong napreserba kaya pinabalik niya ang mga tauhan sa trabaho. Ilang minuto ang lumipas nang mapansin ng isang sundalo sa scanner na muli na namang umaandar ang timer ng bomba, hudyat na nagkaroon ng problema ang clock stopper. Agad na tumakbo ang lahat upang magtago habang si Will ay kumuha ng mga espesyal na kagamitan. Napagdesisyonan niyang batasan ng dahan-dahan ang fuse at lagyan ito ng solusyon upang harangan ang mekanismo sa loob. Habang maingat niyang ginagawa ito, may isang opisyal sa istasyon ng pulisya na nakapansin ng kakaibang heat signature sa thermal camera ng drone, at hindi ito nagmumula sa generator ng militar. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Susanna na ihinto muna ni Will ang operasyon dahil magpapadala siya ng mga pulis upang imbestigahan ang misteryosong pinagmumulan ng init. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Will na masyadong malapit muli si Martin sa bomba kaya sinigawan niya ito upang umatras. Lumapit pala si Martin upang ilipat ang clock stopper dahil pakiramdam niya ay responsibilidad niyang ayusin ito kung sakaling siya ang naging sanhi ng malfunction. Ngunit sinabi ni Will na walang anumang kagamitan ang mas mahalaga kaysa buhay ng tao kaya inutusan niya si Martin na sumama sa iba at magtago sa ligtas na lugar. Sa loob ng vault, may kinuha si Corrales na isang espesyal na bagay mula sa isang partikular na kahon at pinaalalahanan siya ni X na ilagay ito sa trolley. Bagamat nag-atubili siya, sinunod pa rin niya ang utos. Maya-maya, napansin ni Corrales ang pagdating ng mga pulis kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na tumigil sa pagkilos at pinatay rin niya ang generator. Isang police car ang huminto sa harap ng gusali at sinubukang pumasok, ngunit nakalak ang pinto kaya nagpa siya ang mga opisyal na maghanap sa paligid ng lugar. Dahil dito, inutusan ni Corrales ang kanyang grupo na ipagpatuloy ang trabaho ng tahimik. Habang napapansin ni Susanna na bigla nang nawala ang misteryosong heat signature sa monitor, nakita naman ng mga pulis si Corrales sa eskinita. Agad siyang tumakbo at binalaan ng kanyang grupo na bilisan ang kanilang ginagawa. Dahil dito, mabilis nilang pinuno at isinara ang mga kahon na naglalaman ng kanilang ninakaw. Hindi agad nasundan ng mga pulis si Corrales dahil nakalak ang gate kaya kumuha pa sila ng mga kagamitan mula sa sasakyan upang mabuksan ito. Samantala sa construction site, nakaramdam si Will na may masamang mangyayari kaya inutusan niya ang lahat na takpan ang kanilang mga tainga at isuot ng maayos ang kanilang mga helmet. Ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang tumigil ang pagtitik ng bomba at sumunod ang napakalakas na pagsabog na nagpakawala ng nakakatakot na shockwave sa buong lugar. Bumagsak ang mga drone dahil sa lakas ng pagsabog ngunit nanatili naman ito sa loob ng itinakdang perimeter kaya ligtas pa rin ang mga residenteng nailikas. Nakaligtas ang buong grupo ng militar bagamat nasugatan sina Will at isa pang sundalo. Sa kabilang panig naman, natabunan at napahandusay ang mga pulis sa eskinita kaya agad silang humingi ng backup at nagpadala si Susanna ng mas maraming tauhan. Pagkatapos ng kaguluhan, muling nakasama ni Corrales ang kanyang grupo at agad siyang kumuha ng isang kahon dahil nais niyang tiyakin na ligtas pa rin ang espesyal na bagay na kanyang ninakaw. Pinapaalalahanan siya ng iba na maraming pulis sa paligid at kailangan na nilang umalis, ngunit naglaan pa rin siya ng ilang sandali upang kumpirmahing maayos ang bagay na iyon. Nang makasiguro siya, ipinagpatuloy na nila ang kanilang plano at naghiwa-hiwalay ang grupo. Sina Corrales at Y ay nagtungo sa bubong kung saan inilabas nila ang dalawang drone. Isa sa mga ito ay may sira ngunit mabilis itong naayos ni Corrales. Inilagay nila ang mga kahon sa mga lalagyan ng drone at pinalipad ang mga ito. Nakita ng ilang opisyal ang mga drone sa himpapawid ngunit inakala nilang mga drone iyon ng pulisya kaya hindi nila ito pinansin.
Matapos ang ilang minutong paglipad, lumapag ang mga drone sa ibang bubong kung saan sinalubong ng isang babae at kinuha ang mga kahon. Samantala, sina X at Z naman ay nagtungo sa isang kalye kung saan naglagay sila ng mga peking babala ng construction sa paligid ng isang manhole. Habang bumababa sila rito, nakita sila ng pulisya sa security footage. Naisip ni Susana na maaaring mga manggagawa lamang sila na nagtatrabaho sa ilalim ng lupa at hindi narinig ang mga babala ng evacuation. Habang sina Corrales at Y ay papalabas na ng gusali, isang pulis ang iniwan muna ang kanyang sugatang kasamahan sa eskinita at sinira ang isang pinto upang makapasok sa loob. Sa kalye naman, isang police car ang dumating at namataan sina Corrales at Y kaya agad silang tumakbo. Nagsimula ang habulan at pumasok ang dalawa sa isang parking lot kung saan paikot-ikot silang tumakbo sa pagitan ng mga pader at haligi upang lituhin ang mga pulis at pabagalin ang paghabol sa kanila. Sa huli ay nakatakas sila sa likurang pinto ng gusali at dahil kinailangan pang umikot ng police vehicle upang makahabol, nagkaroon sila ng sapat na oras upang marating ang manhole at mabilis na makababa sa mga lagusan ng sewer system sa ilalim ng lungsod. Sa labas ng perimeter, lumabas sina X at Z mula sa isang manhole at nadatnan ang kanilang huling kasamahan na naghihintay sa kanila sakay ng isang van. Hindi nagtagal ay pinalibutan ng mga police car ang unang manhole at pumasok din ang mga pulis sa sewer system, dahilan upang mapilitang magtago sina Corrales at Y sa isa pang lagusan. Habang nangyayari ito, lumapit naman ang babaeng tumanggap ng mga kahon mula sa mga drone at ibinigay ang mga ito sa grupo kasama ang isang cake na ginawa niya para sa kanila. Binayaran siya ni X bago siya pinaalis, dahil ang mga pulis ang unang nakalabas mula sa sewer system, wala nang ibang magawa ang van kundi umalis sa lugar. Samantala sa construction site, iginiit ni Martin na dapat nilang suriin ang chemical signature ng bomba dahil naniniwala siyang hindi talaga ito mula pa noong World War II. Kapansin-pansin naman ang pagiging hindi komportable ni Will sa usapin at sinabi niyang hindi na nila saklaw ang investigasyong iyon. Sa halip, ipinasa niya ang impormasyon kay Susana upang ang police forensic team na ang magsiyasat. Sa parehong oras, natuklasan ng pulis na pumasok sa gusali ang malaking butas sa basement at ang naganap na pagnanakaw sa bangko. Agad niya itong iniulat kaya nagpadala si Susana ng mga tauhan upang hanapin ang mga salarin. Nang makalabas sina Corrales at Y mula sa isa pang manhole, tinawagan nila ang kanilang mga kasama at mabilis silang sinundo ng van. Pagkasakay pa lamang, agad na hiniling ni Corrales ang mga kahon upang masuri muli ang espesyal na bagay na kanyang ninakaw. Nang makarating ang van sa isang checkpoint, nagpakita sila ng mga pekeng dokumento at nagkunwaring mga empleyado sila ng London Water. Dahil kapanipaniwala ang kanilang mga papeles, pinayagan sila ng mga pulis na makadaan. Sa police station naman, sinusuri ni Susana ang mga screenshot ng mga lalaking nakitang pumasok sa sewer system at napansin niya ang logo ng London Water sa kanilang mga damit. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang kumpanyang iyon. Maya-maya, ipinaalam ng mga pulis sa checkpoint na may isang van na may kaparehong logo ang dumaan doon kamakailan. Samantala, huminto ang mga magnanakaw sa isang garahe kung saan pinalitan nila ang plaka ng sasakyan at inalis ang lahat ng logo sa kanilang mga damit at sa van. Matapos nito ay bumalik sila sa kalsada at sa wakas ay nakalabas ng lungsod kaya nagsimula silang magdiwang. Habang iniimbestigahan naman ng pulisya ang vault sa gusali, lumapit si Rahim sa checkpoint at ipinaliwanag na may flight na kailangang habulin ng kanyang pamilya kaya nais lamang niyang kunin ang kanilang mga gamit sa apartment. Nang malaman ng mga pulis na nakatira siya sa mismong lugar ng krimen, pinayagan nilang makabalik ang kanyang pamilya upang makapagbigay rin ng witness statement. Sa construction site, dumating ang dalawang mataas na opisyal at hinarap si Will tungkol sa dahilan kung bakit hindi niya agad iniulat ang kakaibang detalye tungkol sa bomba. Binanggit pa nila ang kanyang record ng pagsuway sa mga utos noong mga nakaraang operasyon. Ipinaliwanag ni Will na ang kanyang pangunahing layunin noon ay gawing ligtas ang bomba at iligtas ang buong lungsod mula sa posibleng sakuna. Pagkatapos nito, namahaji siya ng mga inumin upang makapagdiwang ang kanyang team, ngunit sa halip na inumin ang kanya ay ibinuhos niya ito sa lupa. Samantala sa police station, iniimbestigahan ni Susana ang pamilya ni Rahim. Ipinaliwanag ni Rahim na may dalawang lalaking dumating sa kanilang pintuan na nakasuot ng asul na overalls. May dala umano silang mga dokumentong galing sa landlord at humingi sila ng susi ng basement cellar upang doon pansamantalang ilagay ang ilang kagamitan. Hindi nais ng ama ni Rahim na tulungan ang dalawang lalaki, pero alam ni Rahim na bilang mga immigrant, kailangan nilang makipagtulungan sa mga taong mukhang opisyal upang maiwasan ang gulo.
Kaya ibinigay niya ang susi ng basement nang hindi alam ang tunay nilang pakay. Kalaunan, nakarating ang mga magnanakaw sa isang safe house sa probinsya kung saan sinunog nila ang kanilang mga damit kasama ang van. Habang nagpapalit ng damit, nabunyag na sina Y at Z ay may itinagong ilang ninakaw na gamit para sa sarili nila, kabilang ang ginto. Pagkatapos ay ipinakita ni Corrales ang laman ng espesyal na bagay na kanyang kinuha, mga uncut diamonds na nagkakahalaga ng 30 million, at nangako siyang hahatiin ito ng patas. Maya-maya ay lumabas siya upang tumawag, ngunit biglang dumating ang dalawang armadong lalaki at inutusang sumuko ang grupo. Sinubukan ni Z na lumaban ngunit agad siyang binugbog. Isa sa mga lalaki ang nagpaputok at tinamaan si Y habang sinugod naman ng driver ang salarin. Sinamantala ni X ang kaguluhan upang tumakas kaya hinabol siya ng armadong lalaki habang binubugbog naman ng isa ang driver. Umabot ang habulan sa itaas ng bahay hanggang makatakas si X sa bintana, ngunit paglapag niya sa likod bahay ay tinutukan siya ng baril ni Ludo. Samantala, ikinulong ang buong grupo sa garahe at patuloy nilang sinisisi si Corrales na tila walang pakialam. Sa loob ng sala, nag-inuman sina Corrales at ang mga bagong dating habang hinahati ang nakaw, at doon nabunyag na pinsan pala niya si Ludo. Nais malaman ni Ludo kung paano nalaman ni Corrales ang tungkol sa mga diamante kaya ikinwento nitong dating pagmamayari ito ng isang taong pinagtrabahuan niya at ngayon ay kinamumuhian niya. Noong nakaraan, pumupunta siya sa mga conflict zone upang kumuha ng mga mahalagang bato at lihim na ipuslit ang mga ito para maipasok sa account ng kanyang amo. Ngunit matapos siyang pagtaksilan nito, nagpasya siyang maghiganti. Nang humingi si Ludo ng isang diamante ay pumayag si Corrales, pero nagalit siya nang humingi pa ito ng mas marami. Dahil nagduda si Ludo, binago niya ang usapan at humingi ng 50% ng lahat ng nakaw. Nauwi ito sa matinding pagtatalo hanggang hampasin ni Ludo ang mesa gamit ang isang kasangkapan at naduraj ang isa sa mga diamante. Hindi ito dapat mangyari kaya agad sinuri ni Corrales ang iba at nalaman niyang lahat pala ay peke. Iginiit niyang wala siyang alam dito ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ludo. Hinawakan ng mga tauhan ni Ludo ang kanyang kamay sa mesa at malakas itong hinampes upang pilitin siyang magsabi ng totoo. Ngunit patuloy niyang itinanggi ang anumang kinalaman dito kaya kinuha ni Ludo ang lahat ng nakaw at ipinahagis siya sa trunk ng sasakyan. Umalis ang grupo habang nakakulong pa rin ang orihinal na team sa garahe. Samantala, pinayagan ng makabalik sa kanilang mga bahay ang mga residente. Wala pa ring kuryente kaya kinailangang buhatin ng pamilya ni Rahim ang wheelchair ng kanyang ama paakyat ng hagdan. Habang kinukuha nila ang kanilang mga gamit, umakyat si Rahim sa bubong at kinuha ang bag na naglalaman ng tunay na mga diamante na nakatago sa loob ng isang paso. Pagbalik ni Rahim sa kanyang silid, pinutol niya ang hawakan ng isang malita at itinago roon ang mga tunay na diamante habang tinitiyak sa kanyang kapatid na maayos ang lahat. Samantala, umuwi rin si Will at naligo upang linisin ang kanyang mga sugat, ngunit nakatanggap siya ng tawag na nagpapatunay na hindi pala mula sa World War II ang bomba at natuntun pa ito pabalik sa militar kaya kailangan niyang humarap kinabukasan. Sa safe house naman, nakawala si X sa pagkakatali at pinalaya ang iba, ngunit huli na para kay Y na namatay sa bisig ni Z. Pagkatapos nito, ipinakita ni X na nilagyan niya ng tracker ang mga damit ng kanilang grupo kaya natuntun nila ang lokasyon ni Corrales at agad silang umalis upang habulin siya. Habang nakakulong sa trunk ng sasakyan, nagpadala si Corrales ng mensahe sa isang misteryosong tao at ipinadala ang kanyang lokasyon habang patuloy na nagmamakaawa kay Ludo, ngunit binaliwala lamang siya nito. Sa kabilang banda, natuklasan ni Martin na may dagdag na chip ang clock stopper na patunay na sinabotahe ito. Sa police station naman, natunton ng mga pulis ang mga dokumento ng apartment papunta kay Corrales at nalaman nilang may mahabang kasaysayan siya ng pagnanakaw at diamond smuggling. Sa airport, walang naging problema sa check-in ni Rahim at ng kanyang pamilya. Samantala, natagpuan ni na X si Ludo sa kalsada at pinilit siyang harangin hanggang sa bumangga ang sasakyan nito sa isang bakod. Nagkaroon ng putukan at nang mabuksan ang trunk, inilabas nila si Corrales. Sinubukan ni X na patayin siya ngunit bigla itong nabaril sa leeg. Nasugatan din ang driver kaya tumakbo sila ni Z para magtago habang si Corrales ay lumapit sa taong bumaril, na kalaunan ay nabunyag na si Will. Lumabas na matagal nang magkasabwat ang dalawa at sabay silang nakatakas. Pagkaalis nila, nakita ni Z at ng driver ang bag na puno ng pera at alahas sa sasakyan ni Ludo. Samantala, nakumpirma na rin ni Suzanne sa wakas na si Corrales ang lalaking nasa security footage kaya agad niyang pinaalerto ang lahat ng airport at terminal. Ngunit bago pa dumating ang babala,
nakapag-check-in na si Corrales gamit ang peking passport matapos maglinis sa isang hotel. Nang dumating si Martin sa police station upang ipaalam ang tungkol sa chip, sinabi rin niya kay Susanna na kilala si Will na may matinding galit at problema simula nang manggaling ito sa Afghanistan. Nakilala rin ni Martin ang larawan ni Rahim dahil dati itong interpreter ni Will sa Afghanistan. Si Will mismo ang tumulong upang mailipat si Rahim at ang kanyang pamilya sa Amerika para sa kanilang kaligtasan. Habang sinusuri ni Susanna ang mga file, napansin niyang nasa Afghanistan rin noon si Corrales at nagtatrabaho sa isang gemstone mine, kaya agad siyang nagpalabas ng utos para arestuhin sina Will at Rahim. Habang nakakatakas si Will gamit ang isang private plane, nagmadali naman ang mga pulis sa airport upang hanapin si Corrales, ngunit nakaiwas ito sa kanila at nakasakay rin sa eroplano. Kalaunan, natuklasan din ni Susanna na kapatid ni Rahim ang night security guard sa construction site. Nang puntahan nila ang bahay ni Will, natagpuan nila ang isang workshop at mga tala tungkol sa pagbabago ng mga bomba, kasama ang mga lumang balita tungkol sa isang palpak na operasyon sa Afghanistan na ikinamatay ng maraming tao. Pagdating sa Istanbul, naibenta ni Corrales, Will, at Rahim ang mga tunay na diamante sa napakalaking halaga at pantay-pantay nilang hinati ang pera bago sila nagkanya-kanyang landas upang magsimula ng bagong buhay. Nabunyag din ang nangyari 10 years ago ng pagtaksilan at kidnapin si Corrales ng kanyang amo. Habang nangyayari iyon, matagumpay na nakipagkasundo si Will sa mga lokal sa tulong ni Rahim. Ngunit habang bumibiyahe sila, aksidenteng natapakan ni Will ang isang pressure plate at nalaman nilang napapalibutan sila ng mga pampasabog. Kasabay nito ay dumating ang grupo ni Corrales at inatake sila ng mga nakatagong kalaban. Sa gitna ng putukan, nagtagpo sina Will at Corrales at nagkasundo silang magtulungan. Pinalaya ni Will si Corrales at inutusang hanapin ang control box ng mga pampasabog. Habang pinoprotektahan siya ni Will at Rahim laban sa mga kalaban, nahukay ni Corrales ang kahon at sinunod ang mga tagubili ni Will upang putulin ang tamang mga cable. Nang maputol niya ang lahat ng ito, nakaligtas sina Will at Rahim at napatay ang natitirang mga kalaban. Gayunman, biglang yumandar ang granada sa loob ng kahon kaya napilitan silang tumakbo, at nakaligtas lamang sila dahil mabilis silang nakalayo bago ito sumabog. Sa kasalukuyan, ginamit ni Corrales ang kanyang bahagi ng pera upang bilhin ang isang natural reserve sa Africa na pinaniniwala ang may mga diamante. Si Rahim naman ay nagtayo ng isang malaking compound para sa kanyang pamilya at nagsimula ng sarili niyang kumpanya, habang pinapalitan ang pangalan ng ilan sa kanyang mga kamag-anak. Samantala, ibinigay ni Will ang malaking bahagi ng kanyang pera sa isang charity na tumutulong sa pagtanggal ng mga hindi sumabog na bomba sa iba't ibang bahagi ng mundo.